kababayans who dance, do magic, and do comedy. Meet them all as Kababayan LA starts right now. Two Pinoys making history, and so you think you can dance. I know that you know the results. We're not too thrilled about that, but there are a lot of backstories, and we're going to be talking about that today on Kababayan LA. Stick around for that. Also, Kababayans na may magic na, may comedy pa. They are putting on a show this coming weekend. We have all the details for you also today on the show. Pero bago ang lahat, napakarami pang mga balita na nanggagaling sa Pilipinas. Alamin natin mula sa balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, joining us on the phone right now. Magandang hapon sa iyo. Pag-usapan natin yung ating mga kababayan na apektado ng riot sa London. Oo, magandang hapon po sa mga nakikinig, at nanonood ng Kababayan LA. Tatlo po ang kababayan natin sa London ang naapektuhan nitong mga riot na ito that started August 6. Okay, pag-usapan natin ang mga riots na because we never really touched on that here on the show. Ano bang nangyari? Oo, there was this incident na kung saan itong si Mark Gagan, nakasakay siya sa isang taxi, inihintun siya ng mga pulis, and apparently there was some shooting that occurred. Ang unang sinasabi ng report dun sa London from the police is that he fired a shot at isang bala ang nag-lodge sa isang radyo ng isa sa mga pulis na yon. Apparently, na-find out nila later on that bullet is police issued. So wala raw siyang barel. Meron daw man siyang barel, pero meron daw barel doon sa scene, pero it wasn't in his person. So ngayon ang biniblame nila ay sa mukhang kino-cover up ng mga pulis at ngayon nagkaroon nga ng riot that started all the way back. This has been like 10 days na, pero apparently ngayon dahil maraming mga lutos ang nangyari doon sa mga riots na yan, marami na ngayon silang inaaresto. About more than 1,000 people na ang naaresto dyan sa London. Okay, and what exactly happened to our three kababayans na naapektuhan dyan? 2 males and 1 female ang sinasabi, One had to be hospitalized. Ngayon, yung isa naman daw ay nawala ang kanyang kotse because of the looters. So, siguro sinunog yung kanyang sasakyan. At yung isa namang Filipino woman had her shop's window broken by looters. So, meron siyang isang shop, isang negosyante itong babae nating kababayan. At yun na nga, so far, itong tatlong kababayan out of the 200,000 Filipinos living in United Kingdom ang naapektuhan. And what kind of relief is available to them? Meron daw kasing tinatawag na Riot Damages Act, so they can claim, as far as their damages atong una, yung kanilang hospitalization if there were injuries at nabanggit natin isa ay na-hospitalize, At of course, kung ano man ang compensation na dapat ibigay din sa tatlong kababayan natin. Okay, of course, we're always praying for not just for the three of them, also the rest of our kababayans na mga OFWs leaving the Philippines to look for greener pastures elsewhere around the world. Meanwhile, sa dami namang umaalis na mga kababayan mula sa Pilipinas, napakarami namang mga celebrities na bumibisita sa Pilipinas, latest of which is Paris Hilton. Pero mukhang nagkaroon ng problema because she is claiming that she lost something. Oo, pero apparently, ang pagkawala ng 2 iPhones na report ni Paris Hilton as soon as she arrived in Manila, mukhang nawala ito sa eroplano kahit yung mga mainstream news dito, yung 2 iPhones niya yata, nawala sa eroplano Emirates Airlines, nung kanyang sinakyan. Ngayon, si Paris Hilton nandun na nga sa Philippines, at she's shooting a video shoot at a commercial para sa Azure Beach Club na magandang tourism exposure to para sa ating bayan. At time na ang ating tourism secretary sa Alberto Lim ay nag-resign, kamakailan lang yan. Yes, exactly. And they are considering pa kung sinong papalit kay Secretary Alberto Lim. Meanwhile, Ronnie, hindi lang yan. Okay, magandang tourism sa Philippines. Paris Hilton is there. Although in another part of the Philippines, mukhang nagkakagulo na naman sa Mindanao. Oo, alam mo, yung sa Mindanao na yan, laging may gulo talaga dyan. However, ito na mga gulo ngayon na kung saan isang rival faction ng MILF, breakaway faction, ang gumugulo ngayon sa isang mga established leaders daw, nagkakaapektuhan yung mga ating mga kababayan doon. About 3,000 people have been evacuated, at nasa isang safe house, sa evacuation center sila. Itong mga kababayan natin, mga Muslim brothers natin doon sa Mindanao, hindi yata matahimik, sa Datopiang na town, nagkakagulo ngayon sila.
hopefully the meeting between the President Benigno Aquino and the leaders of MILF in Hong Kong recently will pacify the trouble in Mindanao. Okay, and finally, sana po yung mga kababayan natin, ma-realize natin pare-pareho na kahit na taga Mindanao tayo, kahit taga Luzon tayo or Visayas, even though we're Christians or Catholics, even though we're Muslims, tayo po ay magkakapatid. Dapat po hindi tayo nagpapatayan, di ba, Ronnie? Oo, totoo Alright. yan, ano? At of course, Speaking of President Benigno Aquino Jr., si Noynoy, no? He also congratulated naman yung Dragon Warriors. Tell us about the Dragon Warriors. oh, no, ito nag-compete ito sa Tampa, Florida, na kung saan nanalo sila ng medals, ano? Gold and silver medals. Itong rowing team na ito, magaling ito. They won during the 10th International Dragon Boat Federation World Championship in Tampa. No, ang problema natin ngayon, although nanalo sila ng mga medals, gold and silvers nga nabanggit natin, pero mukhang hindi yata sila mag-qualify sa Southeast Asian Games kasi nga mukhang may controversy at babanggitin na nga natin, mukha raw itong mga nagsasagwan na ito is laden down, no, ng performance enhancement drugs. Okay. Na isang controversy pa, pero hindi natin alam kung talagang ito ay totoo. Alright, napakaraming controversies and we'll get to read more of that sa weekend at Midweek Balita. Ronnie, also online, correct? Oo, no, amin pong website, balita.com ko, talawin niyo yan, it's been redesigned at araw-araw po namin ina-update yan. Very hip at napakaganda po ng website. Hindi lang puro mga balita, may mga, or hard news rather, may mga lifestyle at may mga entertainment news din po, www.balita.com. Meanwhile, back here in Kababayan, LA, magbabalik pa po kami after a few reminders.